Ang inaabangan ng buong mundo ang pagtatapos ng ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran ay nagtapos kahapon, April 22, gabi, oras ng Washington. Ano itong ginawa ng United States of America at Iran? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 23, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa gyera sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Ngayong araw na ito ay ika-54 na tensyon sa pagitan ng magkabilang panig kasama ang Israel. Pero kahapon, April 22, gabi, oras ng Washington, nagtapos ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Noong una, laging sinasabi ni President Donald Trump na hindi niya i-extend ang ceasefire na ito at mas gugustuhin niya pang magpatuloy ang gera kesa sa ceasefire. Ganon din ang paninindigan ng Iran. Hindi rin daw sila dadalo sa mga pag-uusap. Nangangahulugan lamang ito na ayaw din ng Iran ng ceasefire. Isa pa sa reason kung bakit nakitaan ng pagmamatigas ang Iran ay ang pananatiling pagsasara nito sa Strait of Hormuz. Isa itong napakaliwanag na provocation para sa kampo ng Amerika. Pero sa araw na ito mga kaibigan, April 23, 2026, ibinalita na itong si President Donald Trump ay in-extend ang ceasefire. Ibinalita ito ng CNBC. Of course, marami ang nadismaya. Marami sa mga pumapanig sa Iran ang maraming sinasabi. Ayon sa kanila, hanggang banta lang si President Donald Trump. Duwag ang Amerika. Dagdag pa sa mga kumukundina sa United States of America. Talo na raw ang Amerika sa Iran. Tila nauubusan na raw ng mga missiles ang Amerika kontra sa Iran. Kaya kinakailangang tanggapin ni President Donald Trump ang pag-extend ng ceasefire. Pero kung si President Donald Trump ang tatanungin kung bakit kailangan niyang i-extend, meron siyang iilang bagay na sinabi. Ayon kay President Donald Trump, isa sa mga reasons kung bakit niya ini-extend ang ceasefire, ito ay dahil sa nakiusap daw ang Pakistan na huwag munang atakihin ang Iran. Kung baga, nais ng Pakistan na daanin sa diplomasya ang magkabilang panig nang hindi na kinakailangang magpalitan pa ng mga missiles, hindi na kinakailangang may dumanak pa na dugo. Ang Pakistan kilalang nasa gitna, sapagat hindi maikakaila na ang Pakistan ay kaibigan ng United States of America. Nakikipagkaibigan din ang Pakistan sa Iran. Kaya malaki ang possibility na makikinig ang Amerika, makikinig ang Iran sa Pakistan. Kung baga, magiging tulay ang Pakistan para sa katahimikan, hindi lang sa West Asia, kundi maging sa Middle East. Ang Pakistan din ang dahilan kung bakit pumayag si President Donald Trump na magkaroon ng temporary 2 weeks na ceasefire ang Amerika at ang Iran. Pero kahit paman in-extend ni President Donald Trump ang naturang ceasefire, ang mga missiles ng Iran ay ibinalik sa pwesto bilang paghahanda kung sakaling magsagawa ng surprise attack ang Amerika at Israel. Ganon din ang ginagawa ngayon ng Amerika at Israel. Nakapwesto ngayon ang kanilang napakaraming mga sandata, mga missiles, mga fighter jets at marami pang iba. Kung baga, nagkaroon man ng extension ng ceasefire pero ang bawat isa ay walang tiwala.
Pero nilinaw ni President Donald Trump mga kaibigan sa pamamagitan ng kanyang social media account na nakiusap nga ang Pakistan na huwag mo nang atakihin ang Iran hanggang sa dumalo ang mga kinatawan ng Iran upang pag-usapan ang peace deal. Ang tanong ay dadalo kaya ang mga kinatawan ng Iran? Pero nilinaw ni President Donald Trump na kahit inextend niya ang ceasefire, nananatili ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz at sa mga daungan ng Iran. Isa pang reason ni President Donald Trump mga kaibigan, nakikita raw niya at nakikita ng buong mundo na ang Iranian leadership ay divided. Kumbaga, ang IRGC at mga officials nito ay hindi nagkakasundo. Malaki ang possibility na sa pamamagitan mismo ng kapwa Iranian ay bubuksan ang Strait of Hormuz at hindi na kinakailangan ang mga pag-atake. Gaya ng ating iniulat kahapon na tinawag na idiot ng IRGC ang Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi. Ito ay dahil sa kanyang post na binuksan na raw ng Iran ang Strait of Hormuz. Bagay na kinukontra ng IRGC. Wala daw na iniutos na ganyan ang kanilang supreme leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Kaya pinaniniwalaan ni US President Donald Trump na dahil sa divided ang mga officials ng Iran, malaki ang possibility na bubuksan ang Strait of Hormuz at malaki rin ang possibility na baka mapalitan pa si Mojtaba Khamenei. Naniniwala kasi si President Donald Trump at si Benjamin Netanyahu na walang kakayanang mamuno ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei na si Mojtaba Khamenei. Marami rin sa mga miyembro ng IRGC ngayon at may mga posisyon pa na talagang wala ng takot kung tumindig. Tahasan itong sinasabi na ayaw nilang mamuno si Mojtaba Khamenei sabagat kung si Mojtaba Khamenei ang mamumuno ay mawawalan sila ng boses. At ang pangatlong bagay kung bakit ini-extend ni President Donald Trump ang ceasefire, hinihintay ito ang response ng Iran. Kung baga, nagpapakita si President Donald Trump ng diplomasya at kung ano ang magiging tugon ng Iran ay ayon din ang kanilang gagawin. Kung baga, nakadepende sa Iran kung aatake ang Amerika o tuluyan na magkakaroon ng ceasefire ang magkabilang panig. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at mga malulupit na opinyon dyan sa comment section. At kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako sa inyo ng kaunting pabor. Pasubscribe naman o i-follow mo na ang napakaliit na page na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito and may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!